Umaga po sa bawat isa. Salamat sa katapatan at kabutihan ng ating Diyos dahil muli niya tayong pinagsama-sama rito upang sambahin siya at purihin sa espiritu at katotohanan. Kung ano man po yung mga nakakapagpagabag sa ating mga puso't isipan, yung mga problema natin ng mga past days, weeks, o kaya ng buwan or taon, is kalimutan muna po natin ngayong araw at ilaan natin ang oras na ito para sa ating Panginoon. Tayo po'y magsitayo para sa pagbabasa ng kanyang salita. Kung kayo po ay may mga Biblia, makibukas po kayo sa Psalm 134 verses 1 to 3. Sabi sa kanyang salita, narito, purihin ninyo ang Panginoon ninyong lahat ng lingkod ng Panginoon. Ninyong nagsisitayo sa kinagabihan. Wait lang, nawala. Kinagabihan sa bahay ng Panginoon. Itaas ninyo ang inyong mga kamay sa dakong santuaryo at purihin ninyo ang Panginoon. Pagpalaing kanawa ng Panginoon mula sa Siyon, sa makatuwid, bagay niyang gumawa ng langit at lupa. Kaya ang Panginoon natin ay dakil at tapat sa atin mula hanggang ngayon. Kaya karapat-dapat lamang natin siyang purihin at sambahin. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Panginoon. Magandang umaga po sa inyo. Salamat, Panginoon, sa oras na ito na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Salamat sa mga pagkakataong, Panginoon, na naging tapat ka sa aming buhay mula noon hanggang ngayon, O God. Nakita namin kung gaano kakadakila, O God. Mula nang kinreate mo ang mundong ito, Panginoon, ay naging tapat ka, Panginoon, at naging dakila sa aming buhay, sa buhay ng mga taong ginamit mo noon, Lord God. Salamat, Panginoon, sa bawat araw na lumipas, naging mabuti ka sa amin, sa paggabay mo sa amin sa araw-araw, sa mga biyaya, Panginoon, na ipinagkakaloob mo sa amin, O God. Sa mga achievements, Panginoon, sa hirap at ginhawa, Lord God, na nararamnasan namin ang iyong comfort sa amin, O God. Salamat, Panginoon, sa mga pagsubok naming nararanasan na nagbibigay sa amin ng katatagan sa pananampalataya sa iyo, Panginoon. Tunay nga na nafe-feel namin yung presence mo, Panginoon, sa oras ng kagipitan, O God. Hindi mo kami iniwan. Kahit may oras na nakakalimutan ka namin, pero ikaw, Lord God, ay patuloy nagpapaalala sa iyong mga anak, Panginoon, na andyan ka at hindi ka mawawala sa amin, O God. Salamat, Panginoon, kung wala ka sa oras na ito, kung wala ka dito sa simbahang ito, Panginoon, walang silbi na naririto kami dahil ito ay para lamang sa iyo. Patawarin mo kami sa mga pagkakamali namin sa iyo, Panginoon. Hindi kami naging malinis, Panginoon. Hindi kami naging karapat-dapat sa iyo, Panginoon. Pero dahil sa natatanging mong pagmamahal, ay tinanggap mo kami bilang anak mo. Tinanggap mo kami kahit kami ay makakasalanan, O God. Hallelujah. Linisin mo ang aming puso sa oras na ito. Ang aming isipan, Panginoon. Mahirap maging Kristiyano, Panginoon, pero kung kasama ka namin ay mapagtatagumpayan namin ito, Panginoon. Salamat sa iyong mga pagpapala, Panginoon, sa aming buhay, na hindi man nasusunod ang aming gusto, pero Lord God, yung best ang ibibigay mo sa amin, Panginoon. Salamat sa kagalingan sa iyong mga anak na nagkakasakit, O God. Alam ko po, Panginoon, na nagtitiwala sila sa iyo, Panginoon. At sa mga anak mong hindi pa gumagaling, Panginoon, alam kong may rason ka. Ikaw lamang, Panginoon, ang nakakaalam nito. Kaya kung kami ay magtitiwala at mananampalataya sa iyo, ang lahat ng sakit sa aming emosyonal, pisikal, karamdaman o anuman pa yan ay gagaling kung kami ay magtitiwala at magkakaroon ng faith, Panginoon, sa iyo. Bangnahan mo kami sa araw na ito, Lord God. I-bless mo ang bawat isang naririto na binigay nila ang kanilang mga oras para sa iyo. I-bless mo ang mga tatayo. I-bless mo yung maghahatid ng iyong salita. Na imaibahagi niya ito at samahan mo siya na ang mga salitang ito ay manaig sa bawat puso ng bawat isa, O God. Kaya ito lamang, Panginoon, ay binabalik namin sa iyo na may papapuri, pasasalamat sa tanging mong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah.
Magandang umaga pong muli sa ating lahat. Sama-sama tayong magpurit, magpasalamat sa ating Panginoon at magdiwang dahil ang ating Diyos ay mabuti, dakila at walang kapantay. Kahit huwag tayong mahiyang ipalakpak ang ating mga kamay, huwag tayong mahiyang itaas ang ating mga kamay para sa ating Panginoon dahil ito'y lamang para sa Kanya. Hallelujah! Amen. Salamat Panginoon sa isang magandang umaga. Maulan man ngayon pero ang iyong pagpapala ay bubuhos mo sa amin. Hallelujah. Sa bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at umawit na. Hallelujah. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi kong nagpupuri, mula sa labi kong nagpupuri. Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyo may pabantay. Jesus, sa buhay ko, Ika'y kumilos at gumabay. Wala sa iyo may pabantay. Hallelujah! Kami patuloy na magpupuri sa iyo. Sa bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at umawit na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi ko, mula sa labi kong nagpupuri, mula sa labi kong nagpupuri. Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyo may papantay. Nagsapat ko. Jesus, sa buhay ko, Ika'y kumilos at gumabay. Wala sa iyo may papantay. Jesus, sa buhay ko, Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyo may papantay. Jesus, sa buhay ko, Ika'y kumilos at gumabay. Wala sa iyo may papantay. Hallelujah! Kami aawit ng pasasalamat mula sa aming puso, mula sa aming labi. Dahil Panginoon, dakila ka. Ang iyong pagmamahal sa amin, Panginoon. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa.
Jesus, sa buhay ko, ika'y kumilos at lumabay. Wala sa iyo may papantay. Wala sa iyong papantay sa iyong dakilang pagmamahal sa aming Panginoon. Patuloy kami magpupuri sa iyo. Hallelujah. Amen. Ako ay magpupuri sa inyo, aking Diyos at Hari. Pupurihin ko kayo magpakailanman. Pupurihin ko kayo araw-araw. At ito ay gagawin ko magpakailanman. Hallelujah. Tunay na, pagkagising namin sa umaga, Panginoon, masarap na purihin ang iyong ngalan. Binigay mong buhay at kalakasan ay aming ibabalik sa iyo ng pasasalamat. Hallelujah. Okay, sarap talagang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng papuri pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Yes, Jesus. Talagang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang, Panginoon. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng papuri pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Hallelujah. Araw-araw magpupuri. Araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Talagang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang, Jesus. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng papuri pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Minsan pa araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Walang papantay, walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Hallelujah. Patuloy kaming pupuri at magpapasalamat sa iyo sa sambahin ng iyong ngalan, Panginoon. Narito kami, Panginoon, na iyong pinagpapala ang aming mga buhay mula noon hanggang ngayon. Sa aming pag-aawitan, nawa nga ay nandito ang iyong presensya at masihan ka sa aming awitin, Panginoon, para sa iyo. Hallelujah.
pupurihan ka. Puso at isipan, buong lakas at buhay, aking iaalay sa'yo, Diyos. Purihin ka, Panginoong Jesus. Ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Jesus. Sa habang panahon, ako ay sasamba. Purihin ka, Panginoong Jesus. Ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Jesus. Sa habang panahon, ako ay sasamba. Aming Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoong Jesus. Ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Diyos. Kumilos ka sa bawat puso ng bawat isa. Sa habang panahon, ako ay sasamba.
sapat. Biyaya mo'y walang hanggan. Purihin ka, O Diyos, sa dakila mong pagmamahal. Purihin ka, O Diyos, sa dakila mong pagmamahal. Salamat, Panginoon, sa iyong dakilang pagmamahal na pinaranas sa bawat isa, sa oras ng kagipitan, sa oras ng problema, sa oras ng sakit, hirap, Panginoon. Salamat sa iyo, sa iyong biyaya. Hindi kami naging karapat-dapat, pero biniyayaan mo kami ng kaligtasan. Hindi kami naging tuwid, pero biniyayaan mo kami ng katapatan. Hindi kami naging perpekto, pero nandyan ka. Biniyayaan mo kami ng pagmamahal, Panginoon. Ng pagtanggap sa anumang pagkatao namin, O God. Kaya lubos kaming nagpapasalamat, Panginoon, na nakilala ka namin sa aming buhay. Nagpapasalamat kami, Panginoon, na hindi kami naligaw dahil nandyan ka, Panginoon, na tinutuwid kami sa aming kamalian. Hallelujah, Panginoon. Kaya itong awit na ito, Panginoon, ay mula sa aming puso. Anumang katayuan, anumang kalagayan, pagpapala mo'y makakamtan. Biyaya mo'y sapat. Biyaya mo'y walang hanggan. Purihin ka, O Diyos, sa dakila mong pagmamahal. Purihin ka, O Diyos, sa dakila mong pagmamahal. Purihin ka, O Diyos, sa dakila mong pagmamahal. Sa iyo lamang ang lahat ng kapurihan at kapasalamatan sa tanging pangalan mo, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Good morning. If you have your Bibles, please open with me in Philippians chapter 2, verses 1 to 8. Philippians chapter 2, 1 to 8. Babasahin ko sa English and then mamaya ay
Basahin ko po sa Tagalog. Ang sabi po dito, therefore, if there is any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Holy Spirit, if any affection and mercy, fulfill my joy by being like-minded, having the same love, being one accord, of one mind. Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind let each esteem others better than himself. Let each of you look out not only for his own interests, but also for the interests of others. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of men, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Sa Tagalog, ganito po pagkakasalin, nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ng buhay na nakaugnay kay Kristo? Naaaliw ba kayo ng kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y may nadaramang hangarin na tumulong sa iba? Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Maghari sa inyo ang pagkakasundo. Mabuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkus magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang inyong sarili. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Salamat po sa magandang kapanahunan. Salamat sa kalakasan ng pangatawan na binigay niyo sa bawat isa sa amin. At dalayan ko nga po, Panginoon, sa amin pong sama-samang pananambahan sa inyo, patuloy niyo po kaming gabayan, patuloy niyo po kaming samahan. Salamat po sa inyong presensya na narito sa aming kalagitnaan. Maging sa bawat tahanan, Panginoon, sa bawat isa na kasama namin sa live stream na ito, Panginoon. Dalayan ko, Panginoon, saan man sila naroroon, samahan niyo po sila, katagpuin niyo po sila, Panginoon, at nawa nga po ay ang inyong mensahe ay makarating sa bawat isa at matanggap ng aming mga puso, Panginoon, at ito po ay aming maisabuhay. Pagpalain niyo po ang inyong salita na aming pagbubulayan sa araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago po ako magpatuloy, meron akong isang katanungan. Gusto niyo bang maging successful? Gusto niyo bang mag-succeed? Do you want to succeed in your life as a Christian? This morning, we will talk about the secret of success. Yun ang secret. Ayaw Ikaw na nga lang. Taga-pindot. Yan. Okay. The secret to success is submission. In the book of Philippians, in chapter 1, Paul is teaching us about how to have joy in spite of circumstances. Paano ba tayo magagalak sa kabila ng mga pangyayari sa ating buhay? Ito po ang tinuturo ni Paul sa Philippians chapter 1. Now in chapter 2, Paul is teaching us how to have joy in spite of people. In chapter 1, in spite of circumstances. Now in chapter 2, Paul wants to teach us
how to have joy in spite of people in your life. People you encounter every day. People na nakakasalamuha mo sa bawat araw. Paul wants to teach us today how to have joy in spite of these people. And the key, we need to have a submissive mind. Alam niyo, may mga tao na malakas makagalit. May mga tao na kung minsan, para bang gusto mo na maghanap ng baril at mabaril mo na itong taong ito. Diba? May mga taong ganito tayo na-encounter. May mga ganitong tao sa buhay natin. Hindi mawawala yan. May mga tao tayong nakakasalamuha, na-encounter sa buhay natin na kung minsan, inuubos ang pasensya natin. Yung iba ay unintentional naman, pero may mga tao talaga na siguro talagang ganito na sila. No? Talagang gano'n na sila. At ito'y naging habitual na para sa kanila. Yung mga taong malakas mang-asar. No? Malakas makagalit. No? So, yung iba, ang goal nila ay sirain ka. No? To create misery in your life. Now, si Paul hindi na bago sa ganitong mga problema. Paul was no stranger to people problems because Paul was also in the ministry. He was in the ministry, and after all, he was in charge of the ministry. Kasi church planter siya, pastor siya, so he was in charge of the ministry, and he was in the ministry which made him the easy target na madalas na ine-aim nitong mga ganitong klase ng tao. Ang church, perfecto sana ang isang church kung walang mga tao. Dahil ang church ay binubuo ng mga tao na mga imperfecto, hindi, ang church ay nagiging imperfect. Si Paul, meron din siyang problema sa mga tao. And this time, he also had a problems with people in Rome. During that time, he was in Rome, nakakulong siya. Paul, ang gusto niya ay protektahan ang mga simbahan na itinatag niya. He had to protect them. Sa labas, may mga false teachers. Sa loob ng simbahan, may mga pag-aaway-away na nangyayari. And Paul wants to protect these churches from false teachers from without and from strife within. Mababasa po natin sa chapter 4, verses 1 hanggang 3. Now, tinuturo ni Paul sa kanila, kaya sinulatan niya itong mga taga-Pilipos, nais niyang turuan itong mga taga-Pilipos na yung kanilang mga disagreements, yung mga kanilang hindi pagkakaunawaan, hindi yon ang problema. Ito ay parang, kung minsan, makakapapansin tayo sa balat natin, may mga pantal-pantal, may mga rashes, pero hindi yun ang problema. Symptoms lang yun noong mga problema. Minsan sa dugo natin, may problema. No? Baka marumi yung dugo, kaya lumalabas sa balat natin yung mga rashes, lumalabas yung mga pantal-pantal. No? So, yung mga nakikita natin yun sa labas ng ating balat ay mga symptoms. Pero merong root cause itong mga symptoms ito. So, yun yung kailangan na makita at magamot para maalis yung mga pantal-pantal o mga rashes. Now, Paul is teaching them that their disagreements are not the problem, but the symptom. Yung kanilang outward disagreements, para itong yung mga pantal-pantal o mga rashes sa balat natin. Pero ang problema talaga is in the bloodstream. So we need to deal with the deeper spiritual problems not by making rules. Ang susi dito, you must be, if you want to win, if you want to succeed in your Christian life, you must be willing to come in third. Ayaw ito ng mga tao. Gusto ng mga tao laging nasa first or second. Pero ito, if you want to succeed in your Christian life, you must be willing to be in the third place.
How do you spell joy? Y-O-J. Yung iba, ini-spell nila ito, Y-O-J. Diba? But the correct spelling of the word joy is J-O-Y, which means Jesus, others, and you. So you have to put first Jesus, second others, and the third is you. Yung iba, ang gustong spelling sa joy, Y-O-J. You, others, si Jesus ang third. No? In chapter 1, Paul was about putting Jesus first, and now in chapter 2, Paul is about putting others second. Sa verses 1 to 4, itong sinasabi ni Paul, nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Naaaliw ba kayo ng kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y may nararamdamang hangarin na tumulong sa iba? Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Maghari sa inyo ang pagkakasundo. Mabuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkus magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Here, Paul is teaching us about putting others second. Of course, the first is Jesus, and then others second. But in our world today, we hear a lot about self-image, about self-esteem. Kaya nga nauso yung selfie stick dahil gustong-gusto ng mga tao na mag-selfie. We hear a lot about selves. I, me, myself. Now, what we are talking about here in chapter 2. This is all about submission, which is a major key if you want to have joy in your life. Ang isang submissive na Christian, merong 3 qualities. Una, ang iniisip niya, iba. He or she thinks of others, and then he or she serves others, and then he or she sacrifices for others. Ang isang submissive daw na Kristiyano, iniisip niya ang iba. Pinaglilingkuran niya ang ibang tao. Nagsasakripisyo siya para sa ibang tao. I-apply po natin itong verse 3. Sabi rito, huwag kayong gagawa ng bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag, bagkus magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Alam niyo kung i-apply natin itong verse 3, 90% ng mga problema sa lahat ng mga simbahan, solved na. Tapos na. Ang mga problema sa mga simbahan, kadalasan, hindi naman tungkol sa doktrina. Hindi naman doktrina ang kanila pinag-aawayan. Ano ba ang madalas pinag-aawayan sa mga simbahan? Selfishness, jealousy, power struggles. Yan yung top 3 na pinag-aawayan ng mga members sa iba't ibang mga simbahan. Because of selfishness, because of jealousy, because of power struggles, nag-aaway-away ang mga membro sa simbahan. Now, Paul wants to paint a picture of how to be a better portrait of submission. How could you paint a better portrait of submission? Tingnan natin, isa-isa. Okay? Una, Jesus
thought of others. In verse 6, sabi rito, kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Now, in this verse, imagine natin o isipin natin that we are in eternity past. So makikita po natin dito si Jesus in eternity past. Ang sabi rito, kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling Diyos. Alam natin na ang Diyos ay Spirit and He has no form. So this is not about size or shape. It's the outward expression of His inward nature. So, si Jesus, since He was in eternity past, He had all the attributes of God. Nasa Kanya ang lahat ng katangian ng Diyos. Dahil siya ay nandoon na sa simula. Wala siyang simula. At the same time, wala siyang wakas. Sabi niya, I am the Alpha and the Omega. Ako ang simula at ako ang wakas. Now, in Colossians chapter 1, verse 15, ito yung ating mababasa. Sabi riyan, who is the image of the invisible God? Now, Jesus became the image of the invisible God. Siya yung naging representation sa pamamagitan niya ay nakita natin o makikita natin ang Diyos na hindi natin nakikita. In John chapter 1 verse 1, ito yung mababasa natin. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa pagsisimula, sabi rito, ay salita. Ang lahat ng ito nakikita natin ngayon. Ang mundo, ang kalangitan, ang karagatan, ang mga ibon, mga hayop, at tayo na mga tao nalikha sa pamamagitan ng salita. Ang sabi riyan, in the beginning was the Word. Sa simula ay salita. At sa pamamagitan ng salita na ito, ang lahat ay nalikha. At ang lahat ng nalikha na ito ay nalikha dahil sa Kanya. O nalikha dahil sa salita. Sabi riyan, in the beginning was the Word, and the Word was with God. So, sa Genesis pa lamang, doon sa creation, makikita na po natin, nandoon na si Jesus. Sabi dito, He was with God. And the Word was God. So, sa pasimula pa lamang, nandoon na siya. Sa pasimula pa lamang, Diyos na siya. Pero, ang sabi dito, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Now, Hebrews chapter 1 verse 3 sabi riyan, who being the brightness of His glory and the express image of His person. Again, pinapakita rito that Jesus, the Word, yung word na tinutukoy kanina doon sa John chapter 1 verse 1 is Jesus. So kung ibalik mo doon sa John chapter 1 verse 1, sabi riyan, in the beginning was the Word. So, kung i-substitute natin dyan, in the beginning was Jesus, and Jesus was with God, and Jesus was God. Now, in Hebrews chapter 1, verse 3, again, sinasabi riyan, He is the brightness of His glory and the express image of His person. Now, kung titingnan natin si Jesus, kapag tinitingnan natin si Jesus, you are looking at God because He is the express image of God. Now, sabi rito, kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling Diyos. He laid it all aside. Isinantabi niya, iniwanan niya ang lahat ng pribilehiyo bilang isang Diyos. Nilet go niya ang lahat ng ito at nag-submit siya, nagpasakop siya sa kalooban ng Ama. He willingly relinquished His rights. Ang lahat ng kanyang karapatan, ipinaubaya niya, isinuko niya, nagpasakop siya sa Ama.
Sabi ng isang job placement counselor, the key to finding out about a worker is to not just give them responsibilities but also privileges. Most people can handle responsibilities if you pay them. So kapag siyempre, pag binigyan mo ng sweldo yan, kapag hinire mo yan, binigyan mo ng responsibility, gagawin niya yung kanyang responsibility dahil may sweldo siya. Now, sabi niya, but if it takes real character to handle privileges, sabi niya, it takes real character to handle privileges. No? So, hindi lahat ng tao ay kayang i-handle ang lahat ng pribilehiyo na ibibigay mo sa kanya. Kung responsibility dahil sa sweldo, kaya niya yan. Pero pag binigyan mo na ng pribilehiyo, diyan na nagkakaproblema, diyan na nagkakatalo. Now, in the same way, ang isang leader, he will use privileges to help others and build the organization. A lesser man will use his privileges to promote Jesus. O to promote himself. No? Ang isang tunay na leader, sabi riyan, gagamitin yung mga privileges na nasa sa kanya para tulungan ang iba, palakasin ang kanyang organization na pinangungunahan. Now, a lesser man, sabi riyan, will use his privileges to promote himself. Now, si Jesus, ginamit niya yung kanyang heavenly privileges not for himself. Hindi niya ginamit ito para sa kanyang sarili, ginamit niya ito para sa atin. Sabi ni Lucifer, I will go up. Sabi ni Jesus, I will go down. Sabi ni Lucifer 5 times, I will. Sabi naman ni Jesus, thy will. Si Lucifer, sinunggaban niya at gusto pa niyang naghahangad pa siya ng mas more pa doon sa power na ibinigay niya sa kanya ng Diyos. Imagine, nasa mataas na posisyon na siya. Siya ang leader ng mga angels. Isang mataas na posisyon na binigay ng Diyos sa kanya, pero he still wants more. At gusto pa niya na hindi lang tapatan, gusto niya higitan pa ang Diyos. That's why he was cast out of heaven. Pinaalis siya sa langit. At nung umalis siya sa langit, pinakialaman naman niya yung Eden. Pinanghimasukan niya yung Garden of Eden. At sa lahat ng nilikha ng Diyos, ang tao, man, was God's highest creation in the Garden of Eden. Dahil siya yung binigyan ng karapatan o binigyan ng kapamahalaan sa lahat ng ginawa ng Diyos na inilagay doon sa Garden of Eden. Now, itong si Lucifer, later on naging Satan, naging si Satanas, binulungan ngayon itong nilikha o itong taong nilikha ng Diyos. Binulungan niya na huwag kang masyahan dyan. Don't settle for that. You can have more. Kagaya niya, inudyokan niya itong tao na nilikha ng Diyos to aspire for more, to want more. Sabi niya sa tao na nilikha ng Diyos, you can have more and you can be like God. Ito yung matindi. So ever since, ang sangkatauhan, they have been selfishly grasping for more. Kaya gusto ng mga tao na wala ng kasiyahan ng mga tao because of that whisper from Satan to want more. That's why, nakita natin, ang yaman-yaman na, pero patuloy pa rin nagpapayaman because they still want more. Remember yung kwento ko dati? Yung una gusto niyang kumita ng 10,000. Nung kumita na siya ng 10,000, gusto naman niya 100,000. Nung kumikita siya 100,000, gusto niya 1 million.
Walang katapusan. Because people want to have more. Pero tayo mga Kristiyano, iba ang standard natin. God called us to a different standard. Ang sabi doon sa verse ang sabi sa English, let this mind be in you. Let this mind be in you. Ito yung sabi ni Paul. Ito yung dapat na tularan natin. Ito yung dapat na maging kaisipan natin kung papaano o kung ano ba ang kaisipan ni Kristo. Sabi ro sa verse 6, kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit manatiling Diyos o manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin. So nung pumunta siya rito sa lupa, hindi nga siya namuhay sa isang palasyo, hindi siya namuhay bilang isang prinsipe o bilang isang hari. Ang sabi rito, siya namuhay bilang isang alipin. Pinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. So hindi siya ipinanganak sa isang magarang palasyo. Hindi siya nahiga sa isang malambot na kama, kundi siya ay ipinanganak sa isang hamak na sabsaban. Ang kanyang higaan ay mga dayami. Nakahiga na ba kayo sa dayami? Malambot siya pero makati. Pag hindi ka nagsapin, hindi ka makakatulog. Siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan. Kamatayan sa krus. So si Jesus, bago na inisip ang kanyang sarili, inisip niya ang iba. Now, number 2, sabi riyan, Jesus served others. Verse 7, sabi rito, sa halip ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin, pinanak siyang tulad ng isang karaniwang tao. His thinking of others is just the beginning. Next, we must put it into practice. Kung kanina iniisip pa lang niya, ngayon, dito sa pangalawa, ginagawa na niya. Jesus came to earth for us. But again, kagaya na sinasabi ko kanina, hindi siya dumating dito at namuhay o nanirahan sa isang magarang palasyo, kundi siya po ay pinanganak sa isang hamak na sabsaban, a lowly life, isang mababang uri ng buhay nung siya po ay narito sa lupa. A despised existence. He was raised in a filthy Gentile village. Hindi po siya namuhay sa isang magarang o exclusive na subdivision. Hindi siya tumira sa isang magandang condominium, kundi sa isang, sabi rito, filthy Gentile village. He was a master, but became a servant. He didn't pretend to be one or take on the role of one. He was the one. At habang siya naririto, pinaglingkuran niya ang may sakit, pinaglingkuran niya ang mga nalulungkot, pinaglingkuran niya ang mga prostitutes, pinaglingkuran niya ang mga ketongin, pinaglingkuran niya ang mga itinatakwil ng lipunan, yung mga cast out ng society. Kaya nga lagi siyang sinasabihan ng mga Pariseo, lagi sinasabihan ng mga disciples, bakit yung master nyo laging kasama ang mga makasalanan? Ito yung sagot sa kanilang Jesus. Sabi sa Matthew chapter 20, next. Next.
Mahina ang battery ng remote ko. Ang sabi diyan, even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many. Kaya niya, laging kasamang mga makasalanan, dahil yun ang purpose, kaya siya naparito. Sabi niya, hindi siya naparito para paglingkuran. Siya ay naparito para maglingkod at ialay ang kanyang buhay para sa katubusan ng marami. Take note, hindi niya sinabing lahat. Kasi hindi automatic yun. Marami. Para sa maraming mananampalataya sa Kanya. Pero kung hindi ka manampalataya, wala ka nito. That's why si Jesus, He was joyful because submission is a key to joy. Alam mo, lagi natin nakikita ang picture. Di ba? Madalas nakikita na picture ni Jesus, yung malungkot. Diba? Yung seryoso. Wala tayong nakitang picture niya na nakangiti. Meron akong nakitang one time, picture ni Jesus nagbabasketball. Pero, kung titingnan natin sa Biblia, Jesus was joyful. Masayahin siya. Hindi siya laging mahabang muka na parang laging Biyernes Santo. No? Si Jesus ay masayahin. He was joyful because of His submissive attitude. And that's a key to joy. No? Bibihira tayo makakita ng picture ni Jesus na nakangiti. Madalas, ang nakikita natin yung mukhang Biyernes Santo. So, Jesus thought of others. Hindi lang kanya sarili ang kanya iniisip niya ang kapakanan ng iba. He also served others. Number 3, next, Jesus sacrificed for others. In verse 8, sabi dito siya nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan, oo, hanggang kamatayan sa krus. Many of us, sasabi natin, ako'y lingkod ng Diyos. Ako'y servant. Pero kapag meron ng kapalit, kapag kailangan na naglaan ng oras, o meron ng kailangan bayaran, suddenly, we want to back out. Doon sa office, dalawa na yung in-interview ko. At hinire. Dalawang candidate na interview ko at na-hire. Now, pagdating sa last minute, halimbawa, kinabukasan, kailangan niya na mag-report, mag-i-email na sa akin. Thank you for the offer, but I cannot continue to accept the job offer because of this and this and that. So madalas, ang nagiging reason nila, yung biyahe. Nalalayuan sila. Kasi ba naman, taga-Binangonan, nag-apply sa San Juan, tapos sa last minute magsasabing, sorry, malayo pala. No? Alam naman na niya, in the first place, sa San Juan siya magtatrabaho, sa San Juan siya mag-a-apply, tapos pag na-hire siya, in the last minute, biglang magbaback out. No? So nakadalawa na ako. So, Christians say, I'll do anything for you, Lord. Panginoon, gagawin ko ang lahat para sa iyo as long as it doesn't take any of my time. Yan. Or money. Minsan kapag kailangan na ng oras, kailangan na ng commitment, umaatras na. O kaya merong babaya, may registration fee pala yan. Nako, sorry, beri pala akong lakad nung...
So, yun ang problema kuminsan sa mga Kristiyano. Meron tayong ganitong gawain. Meron tayong seminar o webinar sa ganitong araw. No? Sino ang gustong umattend? Yes, ako. Tapos, biglang ang registration ay 100 pesos. Ay, meron pala akong lakad, sorry. Biglang umatras nung maramang may babayaran. Now, the submissive Christian doesn't avoid sacrifice. He lives to the glory of God and the good of others. Tingnan natin to. Sabi riyan, next. Ministry that costs nothing accomplishes nothing. If you want blessing, there must be some bleeding. Kung gusto mo bless, parang parang nagtatanim ka. Merong seed money. O minsan hindi lang yung seed money, kailangan paglaanan mo rin ng panahon. Minsan merong isang missionary, nakita niya sa tindahan, merong signboard nakalagay, cheap crosses. Mga mumurahing krus. Yun yung hinahanap ng mga Kristiyano sa ating kapanahunan. Cheap crosses. Ang krus ay hindi lang isang bagay na ikinukwintas natin o isinasabit sa wall. It's the tree from which hangs the lowliest of criminals. It is the ultimate submission. And Jesus hung there for us. Nagpasakop siya sa kalooban ng Ama at ipinako siya doon sa krus para sa atin. Ang mga Kristiyano, parang ganito kuminsan. I'll go where you want me to go, dear Lord. Real service is what I desire. I'll say what you want me to say, dear Lord, but please don't ask me to sing in the choir. I'll say what you want me to say, dear Lord. I'd like to see things come to pass. Don't ask me to teach girls and boys, dear Lord. I'd rather just stay in my class. I'll do what you want me to do, dear Lord. I yearn for thy kingdom to thrive. I'll give you my nickels and dimes, dear Lord, but please don't ask me to tithe. I'll go where you want me to go, dear Lord. I'll say what you want me to say. I'm busy just now with myself, dear Lord. I'll help you some other day. No? Ganito ang ibang mga Kristiyano. Habang may panahon, ginugugol niya sa iba. Habang bata pa, ginugugol niya yung kabataan niya sa iba. Pagdating ng panahon, nauugod-ugod na, saka siya magkukumit sa Panginoon. Lord, I will commit to your ministry. Paano pa siya makakakilos noon kung uugod-ugod na? Paano pa siya makakabisita sa mga miyembro? Paano pa siya makakapag-Bible study kung uugod-ugod na? Now, here's a major paradox. Ito ay isang malaking kabalintunaan. Malaking kabaligtaran. Kung titingnan natin ang pamantayan ng mundo. Sabi rito, the more you sacrifice, the more God blesses you back. The more you sacrifice, the more God blesses you back. Habang ikaw ay nagsasakripisyo, lalo kang pagpapalain ng Diyos. No wonder the submissive life leads to joy. Ang isang buhay na ipinapasakop sa Panginoon, ito ay nagreresulta sa kagalakan. So, in summary, tatlo ang ating nakita sa araw na ito.
in verse 6, Paul is teaching us to think of others. In verse 7, this passage teaches us to serve others. And in verse 8, it teaches us to sacrifice for others as Jesus did. Ganito po ang ginawa ni Jesus. Bago niya inisip ang kanyang sarili, inisip muna niya tayo. At sa kanyang pagparito, sabi niya, hindi ako naparito para paglingkuran. Naparito ako para maglingkod. At yung sakripisyo na ginawa niya ay hindi biro. Matinding sakripisyo, kapalit ang kanyang buhay, kapalit ang lahat ng kanyang karapatan sa langit. Tinalikuran niya ang lahat na ito at nagsakripisyo siya para sa atin. Kaya, marapat lamang na tularan natin ang Panginoon Kristo dahil tayo ay mga tagasunod ni Kristo. Tayo manalangin. O dakilang Diyos, salamat po sa isang napakagandang halimbawa ng buhay na kung saan ito po ang susi para kami po ay maging matagumpay at makaranas ng kagalakan sa aming buhay. Na bago po namin isipin ang aming sarili, isipin mo ng iba, paglingkuran ng iba, at maging handa kung kinakailangang magsakripisyo. Pagpalain niyo nga po ang inyong salita, pagpalain niyo po ang mensaheng ito, nawa nga po ito ay matanim sa matabang lupa. Ang aming mga puso ay maging katulad ng isang matabang lupa at ang itinanim ay mamumunga ng higit pa sa itinanim. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Itong aming dalangin. Amen. Good morning po. Yan, Pastor, salamat po sa mensahe, Panginoon, na binahagi niyo po sa amin. No? Ngayon naman po, nadago naman po tayo ngayon sa pagbibigay. At meron lang po akong babasahin na verse. Samahan niyo po ako na makipagbukas po kayo sa akin sa Filipos, chapter 4, verse 19. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo. Amen. Bago lang po tayo magbigay, mayroon lang po akong gustong i-share, yung sa may, po namin, sa isang client po namin doon sa Kalawaan. Actually po, Catholic Church po sila. And then yung namit po namin doon is, po siya, yung bago po namin kaibigan. Actually, kasi po, po siya, PWD po. Medyo yung eyes niya po, hindi po siya makakita. And then, one time po kasi kami po nag-supply nung sound system nila. And then, nakita niya, excited sila dun sa bago nilang nabili na mga equipment, sa mga microphone, ganyan. Narinig ko sila na nag-uusap sila. Sabi niya, yung pinagmamalaking niya nga po yung sound system nila sa kausap niya po. And then, sabi niya, narinig ko rin sa mga pinag-uusapan nila. Kahit sarili niya daw pong pera nilalabas niya para lang po sa gawain. Ano po siya kasi, di ba? Sorry po kasi parang na-touch lang po ako dun sa buhay ng buhay ng sorry. Na-touch po kasi ako rin. Na-bless po talaga ako rin sa buhay ni Kuya Edgar na although yung mayroon po siyang kapansaan, sabi niya, narinig ko po sabi niya, God will provide, babalik naman sa akin ni Lord lahat ng mga ilalabas ko, yung mga binibigay ko. Imagine niyo po, PWD, bulag po siya. Naiisip yung faith niya po na makatulong sa
sa ministry, andun. Kumbaga talagang yung passion niya sa ginagawa niya po talagang yung the best yung binibigay niya. Kaya nga po sabi sa awiting kanina na ang biyaya ng Panginoon ay sapat sa araw-araw. Ano man yung katayuan natin, ano man yung kalagayan natin sa buhay, is si Lord hindi nagbabago, talagang constant siya. Yung blessing niya talaga parang parang ulan na tumatama sa bubong na yung agos sa lulod, talagang dire-diretso. Kaya, alam mo po, parang lalo po ako na-challenge din po na kung tayo nga po may kakayahan, nakakita po tayo ng maayos. Kumbaga may kakayahan po talaga tayo para makapag-serve kay Lord. Kaya talagang sobra po ako na-bless. Kaya Lord, sabi ko, Lord, naway gamitin mo rin ako. Bigyan mo rin ako ng ganong passion, ng ganong deeper na magbibigay sa gawain mo. Kaya, ayun po, binabalik ko sa Panginoon ang lahat ng kapurihan kasi may namimit kaming mga ganong mga tao, especially mga, para nakakapagpalakas din po ng natin, sa sarili natin. No? Dahil nabibless tayo sa buhay nila. Kaya pagpalain po ang Panginoon sa buhay din ni Kuya Edgar at sa bawat isa po sa atin. Dahil magbigay na po tayo. Makapagbigay na po tayo. Salamat po. One of the best ways that we can prove that we love the Lord is by giving. Amen. So we're going to sing a song about giving, and it's got some hand motions, and I want you to join with me, okay? Will you do that? Here we go. Watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now. Here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Magandang umaga po muli. Alam ko po na tayo ay na-bless sa mensahe ng ating Panginoon na dinala ng ating pastor sa umagang ito. Ngayon naman ay kami ay magbibigay ng isang awitin sa ating Panginoon. Ito ay isang komposisyon. Ito po ay isang komposisyon ni Kuya Jan Asas. Ito po ay binigyan ng titulong, Di Mo Iniwan.
Sa Diyos po ang papuri at salamat. Hello. Salamat po sa mga nagbigay ng natatanging bilang sa Panginoon. Ano? Yan. Pag-pray po natin yung mga kaloob. Samahan niyo po ako. Muli, Panginoon, na minsan pa pinupuri ka namin, Panginoon. Pinapasalamatan ka namin, O God, sa araw na ito, Panginoon, na binigay mo sa amin. Salamat sa mga pagpapala, Panginoon, na patuloy mong ibinibigay sa amin. Salamat sa mga pribilehiyo, Panginoon, na patuloy mong pinagkakaloob sa amin, O God. Muli, Panginoon, naway pagpalain mo, Panginoon, lahat, Panginoon, na nagbigay, Panginoon. Sinabi mo nga sa iyong salita, Panginoon, na ang iyong biyaya ay hindi nauubos, Panginoon. Tunay nga na yung biyaya ay, Panginoon, sapat sa amin, O God. Naway, Panginoon, lahat ng mga nagbigay ng kaloob na ito, Panginoon, alam mo, Panginoon, yung kanilang mga desire, ng kanilang mga puso, Panginoon. Naway, i-bless mo, Panginoon, ano man yung kanilang source of income, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, kanilang mga trabaho, Panginoon, O God. Naniniwala kami, Panginoon, na ikaw, sa'yo lahat nagmumula, Panginoon, ang mga pagpapala na natanggap namin, Panginoon. Naway, ang mga kaloob na ito, Panginoon, ay mas magamit sa ikalalago, Panginoon, ng iyong gawain, O God. Naway, nakikita mo rin, Panginoon, naway i-bless mo rin, O God, yung mga nagde-desire, Panginoon, na makatulong, Panginoon, sa gawain mo, Panginoon. Alam mo, Panginoon, na gusto nila na makatulong din, Panginoon. Subalit, God, wala silang kaya. Naway, ikaw ang magbigay sa kanila ng source of income, Panginoon, upang, Panginoon, na meron din sila, God, na maihandog sa iyo, Panginoon. Muli, pinupuri ka namin at sa iyo namin, God, pinabalik ang pinakamataas na kapurihan sa tanging pangalan ng Jesus. Amen. Okay, thank you sa mga kapatid po natin na nag-alay ng natatanging bilang. At this point, we will now move on to our announcements. Okay, for our prayer meeting, ito po ay again, every Wednesday, nagaganap po ito every Wednesday at 7 p.m. So, yan po ay virtual. Yan po yung mga yung previous na prayer meeting last Wednesday. So, kung gusto niyo pong mapasama dyan, umattend po kayo ng prayer meeting sa Wednesday at 7 p.m. No? So, salamat po sa ating mga kapatiran na patuloy na nagjo-join at siyempre nakikibahagi sa gawain ng pananalangin. So, nawa ay patuloy pa tayong pagpalain ng Panginoon at makita po natin yung mga answers to prayers, no? So, siguro sa Wednesday bigyan natin ng daan yung mga tawag dito, yung mga testimonies. So, kung may mga answered prayers doon sa mga pinapanalangin natin, sa Wednesday bigyan natin ng chance na makapag-testify yung mga in-answer ng Panginoon, yung kanilang mga prayer. So, ihanda nyo po yung inyong mga testimonies, no? Yung mga sinagot ng Panginoon, no? Yung mga sinagot ang kanilang mga prayers. No? So, isa sa mga in-answer ng Panginoon, yung prayer natin ng Wednesday na bili tayo ng bagong mixer amplifier. So, answered prayer na po. Nandiyan na, ginagamit na natin ngayon. No? At isa pa sa mga answered prayers ng Panginoon, yung provision. Yung provision ng Panginoon sa yung financial provision, no? So ang nangyari po ay ganito po, no? So hati po ang naging usapan, hati ang church at music team, tama ba, no? So pinaghatian po ng church at ng music team. So ang church po ay naglabas ng pera at ang music team ay nag-share din, pero inabunuhan muna yata ni
Kuya Vlad, no? Tama ba? No? So, ibalik po natin yung inabono, ha? So, isa pa sa mga answered prayer, no? Meron pong nagbigay ng love gift sa church, no? So, dineposit lang niya kahapon, no? So, isa po sa mga kapatid din natin sa Panginoon na doon po sa pinagtatrabahuhan ko, nagbigay po siya ng love gift sa church, no? So, yung pong nilabas na pera ng church, nabalik na rin dahil doon sa love gift na yon at sobra pa doon sa nilabas ng church, no? So, purihin ang Panginoon. Isa yan sa mga, hindi lang isa, marami na mga inanswer ng Panginoon sa mga prayers natin every Wednesday, no? Alin? Ito, hindi ko napansin to, ano? So, ayun, no? So, kaya pala ganadong kumaskas yung mga gitarista natin. May bago rin tayong amplifier, ng acoustic guitar, no? So, purihin ang Panginoon, no? So, bagong mic stand, yan. Naku, talaga naman, no? Mixer amplifier lang yung pinagpipray natin, eh. No? Nagdagdagan pa nung amplifier para do sa acoustic guitar at nung mic stand. Naku, talaga naman. Ganon kabuti ang Panginoon. Ganon siya sumagot sa mga panalangin, no? So kaya sa Wednesday yung mga nandiyan sa picture na yan, kung mayroong mga inanswered prayer ang Panginoon sa inyo, i-testify po natin sa Wednesday. O kung di na rin kayo makapagpigil, pwede na rin ngayon. Meron ba? So, yan. So, salamat sa Panginoon at patuloy natin siyang purihin at taas sa ating kalagitnaan. Yan. Ito naman yung mga naganap ng mga nakalipas na araw, nung last Saturday, hindi itong Saturday, hindi ito kahapon, nung last week, no? July 10, no? Ang ELC Commission Ministry Team, ito po yung mga zone coordinators, youth coordinator, at siyempre kasama yung ating commission coordinator, no? Nag-attend po kami nung team building. Yun yung sinyer ko sa mga small group leaders nung last Sunday. Yung pong napag-aralan namin dyan, sinyer ko na sa kanila last Sunday. So, and then, kahapon ay nagkaroon ng prayer day ang ELC. So, ito po ay inatina ng mga churches from different places sa mga churches sa Rizal at siyempre dito sa atin. No? So, yan. So, yan yung mga pictures nung naganap na prayer day kahapon. I think, first ba ito na prayer day ng ELC o pangalawa? First, prayer day ng second na. So, yan. So, may mga churches na nagtipon-tipon sa mga churches nila at doon sila nanood ng broadcast via Zoom. No? So, actually tayo, nakaregister din tayo eh. So, kaya lang wala nagparamdam eh. Kaya, andito kayo? Hindi niyo ako sinabihan para na-send ko sana sa inyo yung link. Kala ko walang nagpunta rito eh. No? Nawala na rin sa loob ko kasi nakafocus ako doon sa board meeting sa office kahapon eh. So, kaya hindi ko na rin sila naalala. No? May nagpunta pala. Akala ko wala eh. So, naghihintay pala sila. Sorry. So, dapat minessage nyo ako para na i-forward ko sa inyo yung link. No? So, kasi kahapon, dalawang screen ako. No? Isa sa cellphone, isa sa laptop. No? Habang nag-board meeting kami, habang nag-report ako sa board meeting, naka-view din ako doon sa nagaganap doon sa ELC Prayer Day. No? So, kaya lagari ako kahapon. So, yan po yung mga kaganapan kahapon. At ito naman yung mga upcoming, no? Para sa mga Christian education directors, or ito po ay open sa mga teachers, Sunday school teachers, CE directors, and ministry volunteers who have passion and desire to help transform people's lives, both in formal and informal settings. Kaya lang ito po ay closed na kaagad yung registration kasi limited lang to 300. So kahapon, nire-register ko si Ate Helen, di na siya umabot. No? Pero, pwede siyang mag-join. Pwede pa rin siya mag-join
Kaya lang, kailangan na niya pumunta sa Cells Alive. No? So, si Kuya Vlad sana ang papa-attend ko rito. Kaya lang, di siya available. So, si Ate Helen na lang muna. No? So, kailangan na niya pumunta sa Cells Alive. Si Saday, naka-register pa siya doon sa small group. So, via Zoom siya. Hindi mo na kailangan pumunta sa Cells Alive kasi di na siya umabot. So, mabilis na puno yung registration kasi limited lang to 300. Via Zoom ito. So, and then ito yung mangyayari sa July 19. Bukas. Bukas to. No? Bukas na agad. So, and then yung isa naman ay Think Digital. Ito naman para sa mga small group leaders. No? O small group coordinators. No? It's open to all who believe that small beginnings can lead to big things. So, it's all about small group. Enhancing our small group experience within and outside the screen. So, ito naman sa Tuesday, July 20, 2 to 5 p.m. So, meron tayong dalawang delegate, tig-isa, para dyan sa dalawang ano na yan. So, i-echo na lang nila sa atin kung ano yung mga napag-aralan nila doon. Yung mga Ito yung webinar to. So, ito naman sa August, may magaganap na gawain para sa mga men. Yan. Called to Action, ELC, AMP Fellowship. Alliance Men Philippines Fellowship. Ang Alliance Men Fellowship ng Eastern Luzon Commission ay magkakaroon ng pagtitipon sa August 1, 2021. I think it's a Sunday. No? So Sunday. 2 to 5 p.m. Doon po sa Sunrise ang venue. So mga men, mga astig, mga tigasin ng NCAP. Punta tayo dyan. Sa August 1, Sunday. So, next, we'll have our birthday celebrants. Okay, so belated happy birthday kay AJ. Ngayon ay nasa province. Anak ni Joan. And then, yan, si Nanay Nene bukas. Advance happy birthday kay Nanay Nene bukas, July 19. Then susunod si Maricar Habinar sa July 21, Wednesday. No? At susunod siya ni Giovanni Galito sa July 23. No? At sa 29, si Nanay Helen Corpin, kasabay niyang magse-celebrate si Micaela Obmerga. So, advance happy birthday kay Micaela Obmerga and congrats. So, also, sa lahat ng mga nag-graduates at moving up, no? Congratulations. Especially do sa mga moving up or graduates with high honors. So, congratulations sa inyo lahat. At pagpalain kayo ng Panginoon sa achievement na yan. At lahat yan ay nakamtan sa pamagitan ng tulong at biyaya ng Panginoon. Kaya sa Panginoon pa rin ang kapurihan. So, okay, tayo po ay dadako ngayon sa closing prayer. Tayo po ay tumayo. At tayo po ay muling magsama-sama. Pagkisahin natin ating mga puso sa ating pananalangin. Sa ating po pananalangin, patuloy nating alalahanin ng mga kapatid po natin na may mga karamdaman. No? Si Pastora Bing Gamos ay patuloy nating panalangin na hanggang ngayon ay hindi pa rin makalakad at meron siyang mga iba pang karamdaman, no? Na sanhi o siyang naging cause kaya hindi siya makalakad. No? Si Sister Donna Miranda, panalangin po natin siya na patuloy siyang bigyan ng kalakasan ng Panginoon at ma-endure niya yung mga treatments na ginagawa sa kanya. At the same time, mga medications, at the same time, yung provision ng Panginoon. Meron pa ba na may mga karamdaman bukod dun sa kanilang dala? Si Sister Jenny Taton, no? Kaya wala siya ngayon. Niloloko nga si Bob kanina nahihilo daw, baka buntis, no? So, panalangin po natin, nahihilo dahil low blood ba, no? At may iba pang mga conditions, no?
Sister Mansuet? Okay, nahihilo. So, dapat naririto siya ngayon, pero nahihilo, kaya hindi siya. So, supposed to be, pupunta siya rito ngayon. Pinuntahan namin siya noong Sunday, at in-invite uli namin siya na pumunta rito. Kaya lang, may sakit pala ngayon. No? So, meron pa ba? Okay, wala na? O baka meron kayong gustong isama sa ating prayer request? May mga urgent prayer request ba kayo diyan? Nasa? Naka-confine siya ngayon? So, sa Calapan Oriental Mindoro Hospital. So, sige, panalangin natin yung una, yung wisdom ng Panginoon sa mga doktor na tumitingin sa kanya, ma-diagnose siya ng tama at mabigyan ng tamang gamot at syempre provision ng Panginoon. So, sige po, tayo manalangin. Hallelujah. Salamat po, Panginoon Diyos. Tunay nga po na napakadakila po ninyo at kailanman hindi niyo po kami pinabayaan, Panginoon. Salamat po dahil ikaw ang aming takbuhan sa lahat ng aming pangangailangan. Ikaw din ang aming tanggulan, Panginoon, sa lahat ng panganib. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ang nagbibigay ng ganap at kumpletong kagalingan sa bawat anak po ninyo na nangangailangan ng kagalingan. Panginoon, tinataas po namin sa inyo si Pastora Bing Gamos. Ngayon po ay nasa ospital sa Calapan Oriental Mindoro. Dalayan ko, Panginoon, bigyan niyo po ng wisdom at ng direksyon ang mga doktor na tumitingin sa kanya, Panginoon. Gamitin niyo po ang mga doktor na ito at siya nawa ay ma-diagnose siya ng tama, mabigyan siya ng tamang gamot, Panginoon, at gamitin niyo po ang mga ito upang matreat nga po yung kanyang karamdaman, Panginoon, at ma-restore yung kanyang magandang kalusugan. Panginoon, kinalapit po namin siya sa inyo, tinataas po namin siya sa inyo. O nga po siyang kumilo sa kanyang buhay. Panginoon, samahan niyo po siya sa mga oras na ito. Katagpuin niyo po siya doon, Panginoon, at nawa ay maranasan niya at maramdaman ang inyong presensya at maramdaman niya ang inyong mga yakap, Panginoon. Encourage niyo po siya, Panginoon. Palakasin niyo po siya. I-provide niyo po yung pangangailangan pinansyal para po sa kanyang hospitalization, Panginoon. Dalayan ko, Lord, na lahat ng kanyang pangangailangan, katagpuin niyo po sa mga oras ng pangangailangan emosyonal, physical, material, Panginoon. Samahan niyo po siya doon, Panginoon. Comfort niyo po siya. At dalayan ko rin po, Panginoon, yung kanyang mother, Panginoon, na bigyan niyo rin po siya ng kalakasan na siya ngayong kasama niya, nangangalaga sa kanya, Panginoon. Bagamat may mga iba rin siyang dinaramdam, dalayan ko, palakasin niyo po siya, Panginoon, upang mapangalagaan nga po niya si Pastora Bing, Panginoon. Lord, pagpalain niyo po sila doon at nawa ay patuloy kang magpakahayag sa kanyang buhay. Panginoon, tinataas din po namin si Sister Donna Miranda, Panginoon. Lord, gamitin niyo po yung treatment. Nawa nga po, ma-endure niya itong mga treatment ito. Palakasin niyo po ang kanyang physical bodies, Panginoon. Palakasin niyo po ang kanyang immune systems, Panginoon. At nawa, sa pamagitan po ng treatment na ginagawa sa kanya, sa pamagitan po ng mga medications, makamtan po niya, gamitin niyo po ang mga ito upang siya po ay patuloy na gumaling at ma-restore, Panginoon, yung normal condition ng kanyang health. At maging kay Sister Mansuet na ngayon po ay nakakaranas ng pagkahilo, dalayan ko po, Panginoon, na hipuin niyo po at i-normalize ang lahat ng functions ng kanyang body, Panginoon. At nawa ay ma-restore at manumbalik ang normal na pakiramdam niya, Panginoon, at mawala nga po ang pagkahilong ito. Maging kay Sister Jenny, Panginoon, amin po siyang nilalapit patuloy sa inyo, O God. Nawa ay patuloy kang kumilo sa kanyang buhay, ang mga gamot na kanyang iniinom. Ano man po yung mga karamdaman niya ngayon, ay ihilos siya at may iba pang condition sa kanyang health, Panginoon. Dalayan ko, Lord, na ikaw nga po ang siyang kumilos, humipo sa kanyang pangangatawan at nawa ay makamtan po niya, matanggap po niya mula sa inyo ang ganap at kumpletong kagalingan sapagkat ikaw ang aming Diyos na tagapagpagaling, ikaw ang aming dakilang doktor. At nawa nga po ang mga kapatid na ito ay sa pamagitan po ng inyong kapangyarihan
nadadaloy sa kanilang mga pangangatawan, matanggap po nila ang inyong kagalingan. Salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw ang tumutugon sa aming mga panalangin. Salamat po sa mga answered prayers sa mga nakalipas na araw. Salamat po sa inyong provisions na tinugon niyo po yung aming mga pinapanalangin, tinugon niyo po yung aming mga pangangailangan sa simbahang ito, Panginoon. Salamat po sa mga taong ginagamit po ninyo para ma-provide ang mga pangangailangan nito, Panginoon. Pagpalain niyo po yung mga kapatiran na ginamit po ninyo. Pagpalain niyo po yung mga nag-donate, nag-contribute para sa gawain na ito, Panginoon. Nawa nga po, ibalik niyo po sa kanila ang mga pagpapalang ito ng siksik, liglig, at umaapaw. Salamat po, Panginoon, dahil hindi ka nagkukulang. At tunay nga po na sa aming buhay, hindi niyo po kami pinababayaan at kahit kailan hindi po nagkulang ang inyong provision. At patuloy pong itinataas ko po sa inyong bawat isa na narito ngayon, ang bawat kapatiran na nasa kanilang mga tahanan na nanonood ng live stream na ito, Panginoon. Abutin niyo po sila, Panginoon. Katagpuin niyo po sila. Ano man ang kanilang sitwasyon, ano man ang kanilang kalagayan ngayon, dalayan ko, Panginoon, ang iyong Banal na Espiritu, ang siyang kumilos, humipo sa bawat isa. Katagpuin niyo po ang bawat isa, Panginoon, sa kanilang sitwasyon, sa kanilang kinalalagyan. At nawa nga po, Panginoon, maranasan po nila, maramdaman po nila ang inyong yakap. Palakasin niyo po ang mga nahihinang kaluluwa. Encourage niyo po, Panginoon, ang mga na-discourage. At nawa, Panginoon, sa mga nag-aalab na puso, patuloy niyo po itong pag-alabin sa paglilingkod sa inyo. At nawa ay hanggang sa inyo pong pagbabalik, kami po ay aabutan niyo na tapat na naglilingkod sa inyo. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo na walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon natin, sa Kanyang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. God bless you all. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Magandang tanghali sa inyong lahat. Mm-hmm.